Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Suportado ng Credit Card Association of the Philippines o CCAP ang ginawang hakbang ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na panatilihin sa 3% ang monthly interest rate ceiling sa credit cards. Ayon kay CCAP Executive Director Alex Ilagan, suportado ng kanilang grupo ang intensyon ng BSP na balansehin ang interes ng cardholders at credit card issuers na kapwa pa bumabangon mula sa nagdaang pandemya. Sinabi rin ni Ilagan na patuloy ang kanilang kolaborasyon sa BSP para i-assess ang interest rate ceilings at kanilang ikinalulugod ang ganitong pagtutulungan. Kamakailan nang i-anunsyo ng BSP ang pagpapanatili ng 3% interest rate ceiling sa mga credit card transaction. Paliwanag ni BSP Governor Eli Remolona Jr., paraan nila ito para mabalanse ang pagbibigay access sa consumer sa credit card financing at masiguro ang pangmatagalang viability ng mga bangko o credit issuers mula sa patuloy na pagbibigay ng kalidad na serbisyo sa kanilang mga kliyente. Bukod sa 3% finance charge kada buwan o 36% kada taon, pinanatili rin ng Monetary Board sa 1% ang monthly add-on rates sa installment loans at sa 200 piso kada transaksyon ang maximum processing fee sa pag-avail ng credit card cash advances. Ang review sa nasabing singilan ay isinasagawa ng board kada 6 na buwan. Huling nagtaas ng interest rate ceiling sa mga credit card transaction ang BSP noong Enero mula 2% patungong 3%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, iniulat ng geothermal well drilling service provider na Therma Prime Drilling Corporation ang pagkakakompleto ng ilang drilling project sa Luzon na siyang magpapalakas pa sa steam production ng Philippine Geothermal Projection Company Incorporated o PGPC. Ayon sa Therma Prime na bahagi ng Lopez-led First Philippine Holdings Companies, nasa 12 production wells, 3 multilateral injection wells at 10 workover jobs ang kanilang natapos sa loob ng 4 na taon. Dahil sa pagkakakompleto ng mga ito, napalakas pa nila ang steam production ng PGPC sa 100 megawatts mula sa mga geothermal plants sa Laguna, Batangas at sa bayan ng Tiwi sa Albay. Una nang inanunsyo ng PGPC na subsidyaryong pagmamayari ng SM Investment Corporation ang 3 bilyong pisong pamumuhunan kada taon para sa pagdevelop ng 5 pang geothermal projects sa Luzon. Layon rin ng kumpanya na mapaangat pa sa 600 megawatts ang renewable energy output nito salig sa hangarin ng pamahalaan na mapataas ang share ng renewables sa energy mix. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binalaan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang publiko na huwag mamuhunan sa White Dragon Investment Group. Ito'y kasunod ng mga ulat na nag-aalok o nagsusulisit umano ang kumpanya ng mga investment kapalit ang malaking kita sa maikling panahon. Ayon sa SEC, hindi rehistrado ang kumpanya sa kanilang komisyon, gayon na rin ang inaalok nitong investment contract na anilay paglabag sa Sections 8, 26 at 28 ng Securities Regulation Code o SRC. Salig naman sa Financial Products and Services Consumer Protection Act o FCPA, pinagbabawalan din ang anumang investment fraud gaya ng Ponzi scheme na nangangako o nag-aalok ng kita na kinukuha rin sa kontribusyon ng mga bagong investor at sa pagbebenta ng investment scheme sa publiko nang walang kaukulang lisensya. Payo ng SEC sa publiko, agad na ihinto ang anumang investment sa White Dragon at iwasan ang pamumuhunan dito, gayon na rin sa ibang entities o individual na may alok na kaparehong investment scheme. Babala naman ito sa White Dragon at sa mga tumatayong broker, salesperson, dealer o ahente ng kumpanya na maaaring makasuhan at mapanagot ang mga ito sa ilalim ng SRC at FCPA kung saan may magkahiwalay na multang 5 milyong piso o 21 taong pagkakakulong o parehong penalty. Una nang napabalita ang pagre-recruit umano ng White Dragon sa mga investors sa pamamagitan ng pag-aalok ng investment na hindi bababa sa 100,000 piso kapalit ang 3% buwanang kita o 36% investment return sa loob ng isang taon.
Wala pang inilalabas na anumang pahayag ang White Dragon hinggil sa abiso ng SEC. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.